Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and... Kamusta muli mga kaprakti? Balik na ulit tayo sa pagbibigay ng tips, kaalaman at ideya para sa pagpapalaki ng katawan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ba gumawa ng sarili mong workout program. Akala kasi ng iba, basta workout program ay pare-pareho lang yan. Yun bang kahit anong workout program ang mabasa niya ay pwede sa lahat ng tao? Hindi ganon mga kaprakti. Dahil ang paggawa ng workout program ay depende yan sa tao. Depende sa kanyang schedule o libreng oras sa pagbubuhat. Depende rin sa kanyang prioridad kung ano ang mas gusto niyang unahing lumaki na muscle part at iba pa. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, aba, parang awa mo na. Gawin mo na ngayon dahil marami kang matututunan sa aking mga videos. Thank you. Bago ka gumawa ng iyong sariling program, syempre alamin mo muna yung schedule mo. Kung ilang araw ka ba makakapagbuhat sa loob ng isang linggo. Halimbawa, may ginaya kang workout program at ito ay 4 times a week. Hindi naman masamang gumaya ng workout program, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lamang. Mamaya, pag-usapan pa natin yung workout program para sa mga baguhan. At dahil 4 times a week yung ginaya mong program, subalit, hindi mo ito makumpleto dahil hanggang 3 beses lang ang kaya mo sa isang linggo. Kaya ang nangyayari, pinipilit mo pa ring masunod yung 4 times a week. At yung isang araw na yon ay maaaring nagmamadali ka dahil kapos ka sa oras. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng muscle imbalance o hindi pareho ang laki ng muscle, sapagkat meron kang isang araw na hindi mo nagagawa ng maayos ang iyong program. Gaya ng nasabi ko kanina, hindi masamang manggaya ng workout program. Pero hindi rin masama na baguhin mo yung workout program na ginaya mo kung saan akma sa iyong schedule. Balikan natin yung halimbawa kanina. Maaaring ganito yung program na ginaya mo na 4 times a week. At dahil 3 times a week lang ang kaya mong gawin, pwede mong gawin ganito ang iyong workout program. Halimbawa, tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado ka lang makakapagbuhat. Ang ibig sabihin nito ay hindi laging day 1 ang ginagawa mo sa tuwing Lunes. Mag-iiba-iba ito dahil sa iyong schedule. Magkaganon man, maayos mo namang nagagawa sa bawat pagbubuhat mo ang iyong program. Pero kung maluwag ang oras mo sa pag-workout, para sa akin, ang pinakamainam ay 5 hanggang 6 na beses kada linggo. At ganito ang magiging workout program mo. Alam ko pare-pareho tayo may mga priority. Yun bang meron kang muscle part na gusto mong unang lumaki o mas palalakihin ito ng husto? O di kaya ay matagal ka nang nagbubuhat at nagkaroon ka ng muscle imbalance. Halimbawa, mas malaki ang biceps mo kesa sa iyong triceps. O di kaya ay sobrang lapad mo pero medyo flat naman ang dibdib mo. Hindi pareho ang laki, di ba? Dahil dyan, yan ang magiging prioridad mo. Halimbawa, prioridad mo ang chest. Ganito ang maaari mong gawing program sa iyong chest. Ang incline dumbbell bench press at incline dumbbell fly
ay napakaganda para sa ating upper chest. Hindi mo na kailangan pagdikitin ang dalawang dumbbells sa taas dahil mas epektibo ang mga chest exercises kapag ito ay nabibinat o nai-stretch ng tama habang ginagawa ang exercise. Ang decline, cable crossover ay maganda naman para sa ating lower chest. Kung inyong mapapansin, wala akong sinama na exercise para sa middle chest. Bagamat puro upper at lower chest exercises ang mga yan, hindi nangangahulugan na hindi natatamaan ang middle chest dyan. Siyempre, nasasapul pa rin ang middle chest kahit papaano. Kung ikaw ay bago-bago pa lang sa pagbubuhat, gumawa ka lang muna ng 2 to 3 sets at 8 to 10 reps sa bawat exercise. Pero kung matagal ka na sa pag-workout, maaari mong gawin ang 3 to 4 sets at 10 reps. Pero kung nakukulangan ka pa rin, gawin mo itong 5 sets na kombinasyon ng heavy weights at light weights. O di kaya ay gawin mong 5 exercises at ito ay ang pec fly. Kung ikaw naman ay baguhan, mag-ingat kayo sa paggaya ng mga workout program na makikita nyo sa internet. Hindi mo pwedeng gayahin agad-agad ang workout program ni Ronnie Coleman. Biruin mo, baguhan ka tapos pang professional na agad yung gagawin mo? Kaya maraming umaayaw na baguhan Kasi kung ano-anong itinuturo nung first time niya sa gym, ayun, nagkasakit kinabukasan dahil sobrang muscle soreness ang naranasan. Kapag ikaw ay baguhan, mag-focus muna sa proper form at hindi sa bigat na bubuhatin. Kapag kabisado na ang tamang paggalaw, kasabay din ito ang unti-unting pagdagdag ng bigat na iyong bubuhatin sa paglipas ng panahon. Sa ganitong paraan, maiiwasang ma-injury ang nagbubuhat. I-prioridad ang mga compound exercises sa inyong workout program. Ang compound exercise ay isang exercise kung saan maraming muscle group ang tinatamaan. Ang mga halimbawa ng compound exercises ay ang mga sumusunod. Halimbawa sa bench press, ang main target muscle nito ay ang chest. Subalit, tinatamaan din ang shoulder at triceps. Isang exercise lang ang ginawa mo, pero 3 muscle group agad ang tinamaan. Yan ang tinatawag na compound exercise. Narito naman ang isang halimbawa ng workout program para sa mga baguhan. Para sa akin, pinakamainam ang bro split program sa mga baguhan. Ito ay sa pamamagitan ng pag-train sa bawat muscle group ng 1 beses kada linggo. Sa ganitong paraan, madaling makakapag-adjust ang inyong katawan habang ikaw ay isang baguhan. Gumawa lamang ng 2 hanggang 3 exercises sa chest, back at legs na 2 to 3 sets at 8 to 10 reps sa bawat exercise. 2 to 3 exercises din sa shoulder, biceps, triceps, abs at traps. At pareho lang ng bilang ng sets at reps gaya sa mga big muscle. Tandaan nyo mga kaprakti, ang tamang workout program at proper form sa bawat exercise ay makakatulong sa paglaki ng ating muscle. Subalit, hindi ka lalaki sa pamamagitan ng pag-workout lamang dahil nasa tamang pagkain at sapat na muscle recovery ang pinakasusi sa pagpapalaki ng katawan. Kumain ng sapat na protina, gaya ng manok, itlog, isda, baka at iba pa, dahil napakahalaga nito sa paglaki ng ating muscle.
tired to function but too lost to sleep. Ay, I Hanggang sa muli mga kaprakti. God bless. I think I needed just a better education to understand a world that's so complicated.